Welcome back sa aming YouTube channel, April in Canada. Alright. So, nandito na naman po tayo. Yes, babe, yung vlog na to, para saan ba to ngayon vlog na to? So, straight to the point tayo, no? Kasi, based doon sa aming previous post or previous vlog, maraming nagtatanong, babe, kung paano natin nakuha yung ating permanent residency ng napakabilis. In less than 3 months, di ba? Yeah. So, i-discuss ni April. At the same time, papunta kami ngayon sa isang Filipino bakery kasi nagkikrave tayo ng pandesal. At saka ano yung gusto mo? Panderegla. Panderegla. At saka pandekoko. Ayun, so syempre, kasama namin si Zach. Okay, hello, Zach. Na masungit. Hi, say hi. Say hi. Say hi. So, kailangan mo muna siyang utuin. Ayan. At sana hindi mo na kagad siya umiyak. So, sige, babe, without further ado. So, paano natin nakuha yung PR? Paano i-explain mo process by process? Kasi ang dami talagang nag-message, nag-comment kung paano namin nakuha yung PR ng napakabilis. Ayun, so ang aming PR application, ang aming pathway ay Healthcare Authority, BCPNP Healthcare Authority Stream. Isa sa mga pinakamabilis na PR pathway dito sa British Columbia. Wow. Ang requirements is kailangan nag-work ka sa isang government hospital or government entity hospital dito sa BC, katulad ng Vancouver Island Health, Fraser Health, Provincial Health Authority. Meron pa isa yung IHNH. So yan. Marami. Quick question bago mo ituloy yan. May misconception kasi nagtatanong, kailangan ba may medical background para makapasok dyan? Actually, yan yung lagi kong dati, kaya hindi ako nag-a-apply agad. Kasi kala ko kailangan nurse ka, kailangan certified whatever, caregiver, ganyan. Pero nurse assistant. Ang dami kasi palang departments, hospital, na kahit wala kang medical field. Like for example, admin, gaya ko, admin ang trabaho ko sa hospital. Si Jim, sa logistics naman siya. Dalawa actually, isang procurement, logistics, at saka may part-time din ako ng una na dapat i-take din namin yun kasi yun yung environmental worker or parang tagalinis, di ba? O kaya food attendant, pwede yun. Kasi, so marami, as long na nandun ka, have like 800 vacancies at a time. Right now? So like right now, this is in Vancouver? This is just within all of Fraser Health. So Fraser Health to Chilliwack. Basically lower mainland. Yeah, all of that. So we have tons of vacancies all the time. Yeah. Why do people keep saying that there are no jobs in Canada anymore? And I think it just comes down to not necessarily having the experience that's required, or like when they're in that kind of interview process, they don't necessarily have the knowledge or information to be doing the job to its complete extent, right? Hire for all different positions in healthcare. So we do anything from food service, housekeeping, IT, HR, marketing, nursing, physio, social work, all different types of positions. So the kids who move to Canada here, right? Like these students, some of them are PR. Are they eligible for these jobs and all? Yeah, and we help them with their PNP eligibility. So we help fill that out for the government. As long as they do have some experience, say in housekeeping, if they have some of that experience, then we can hire them. It is very competitive, but we do have a lot of students that work for Fraser Health. Like on student permit, they can actually apply for the job. Yeah. Can they? Because then you get your work permit as well, right? So the government has paperwork that we fill out, and as long as they accept it, then they're able to work there. They get the work permit. Clear natin yon. So again, ang requirement is any job, any tier level from 0, 1, 2, 3, 4, 5, even cleaner, janitor, whatever, server. Basta pasok ka doon sa mga government hospitals na yon, pwede kayong or eligible kayo sa BCPNP
Health Authority Program. Wow. At ang maganda dyan, alam mo kung ano? Ano yung maganda dyan? May dalawang pathway. Unang pathway is non-express entry. So, kung ang trabaho mo is tier level 4 and 5, hindi mo na kailangan ng proof of funds. Wow! Kasi right now, magkano ba ang proof of funds na kailangan? Good question. I think nasa 20,000 pag dalawa. If I'm not Canadian dollars, 20,000. So, sa amin naman, since yung level ng aking job is tier 3, dun ako pumasok sa express entry. And syempre, kaya mas napabilis, babe. Tier 3. So, in less than 3 months, di in ba? less than 3 months. Which is nakakagulat eh. Alam mo kung bakit pala napabilis yun? Okay. Kasi unlike with other nomination program, halimbawa, nakakuha ka na ng invitation to apply sa BCPNP. Okay. From invitation to apply sa BCPNP, kailangan mo pa mag-submit ng documents doon sa BCPNP bago nila i-grant yung 600 points. Wow, okay. Dito sa ating Healthcare Authority stream, pagpasa mo ng documentation na nagtatrabaho ka sa Healthcare Authority company, bibigyan na nila agad yung 600 points. At ang bilis kasi 'di ba pagka hard mo pa lang ilang days bago ka nag-send ng documents sa kanila. Humingi ng documents. Yeah. I think 1 day lang. 1 day lang. On the same day, first Nag-send day ka ba ko. sa HR? Paano ba nangyari yun? So, nangyari, since alam ko na yun na yung pathway namin for PR, on the same day, humingi na ako ng documents. Sabi ko, hindi pa ako PR. We're processing. Sabi ko, baka pwede mo kami tulungan with the documents required. At, nung nakakagulat, within 3 days lang, binigay na agad ang Grabe, documents. ang bilis. Wala nang question, wala nang bakit kailangan ganitong requirements ay ipapasa. Wala. Isasend lang nila at Napakabilis, napaka-supportive. Wow. Yun. So, yun yung nagpabilis. Since again, naging express entry yung aming application, nung nag-reflect na yung 600 points sa aming CRS score, on the next draw, sa express entry, and nagkaroon na tayo ng invitation to apply Pasok for PR. kagad. Ang galing, no? Yeah. And siguro, mag-jump muna tayo sa ibang topic kasi, babe, ang dami rin nagme-message sa atin, well, sa'yo, na nadidepress na sila, gusto na nilang umuwi kasi o kaya bumalik na lang sa maybe sa Dubai or yung iba sa Singapore nga, pero karamihan gusto na nilang umuwi sa Pinas. And ang problema, ang dami na nilang nagastos. Actually, So, na-news yan di ba, no, babe? pero akala ko nga sa news lang eh. Yun nga, ang daming yung mga nagme-message din sa'yo, pati yung sa comment natin, di ba? So, ano ba yung mga factor bakit sila gustong umuwi based sa mga sinasabi nila sa message? Ayun, una, nahirapan daw silang makahanap ng trabaho, kahit daw nag-walk-in, online application. Well, again, na itatopic din natin sa mga susunod na vlog. Okay. I think, yung mga nagme-message sa atin, yun yung mga talagang nasa Toronto, nasa Ontario. Okay. So, talagang saturated ng job market or employment market doon. So, talagang ang competition is very high. Hindi naman limit sa kaalaman yan, di ba? That's a fact. Parang Metro Manila na yon. Hindi naman sa sobrang dami mismo like Ontario, Toronto. And isa pa sa napansin ko sa mga iba nagme-message is nandun sila sa liblib na lugar, guys. Hindi sa dalawa yun yung nag-message sa'yo. Yung pinabasa mo. Nakita ko na, pinakita niya actually yung video, yung pinaka-mall na niya doon, pinaka-mall na niya doon, babe. Yung parang sa gasoline station, yung parang mini-stop. So, yun na yung parang niya. So, pinakita rin niya yung dinadaanan niya. Halos parang highway lang, walang mga bahay. So, isa yun sa tingin ko nakaka-contribute ng siguro anxiety, nadidepress siya. Totoo naman kasi na nakaka-depress yung ganun. So, ang suggestion namin sa kanya and do sa ibang mga nakikinig ngayon
wag muna kayo umuwi. Siguro baka marami rin magalit sa amin. Huwag naman sana, lalo na yung mga taga British Columbia. Pero gusto namin tumulong din sa kapwa natin, kababayan. Try nyo muna sa British Columbia. Kasi katulad nito. Well, lingid sa, ano yan, kumbaga marami magsasabi, bakit sa British Columbia ay ang mahal-mahal dyan, ganyan. Hindi lang naman Vancouver. Ang British Columbia, di ba napakalaki ng BC din? Actually, yun nga, yun. So, malaki yung BC. And katulad no, katulad nito, yung weather dito, yung snow dito, matagal yung 2 weeks. Based sa experience namin, 2 years pa lang naman kami dito. Pero yung 2 consecutive weeks, years na yun, matagal yung 2 weeks, bitin pa kami. Pero most of the time, ganito, ganito yung weather. Sunny day, spring. So, maganda. Ang kinaganda dito, babe, marami ng mga Filipino, maraming communities, di ba? Marami kang magiging kaibigan dito. Maraming magre-refer sa'yo sa trabaho. Ayun, at saka sa ibang mga nagsasabi nga na hindi daw maganda talaga yung Canada, yung malamig, ganun. Kasi guys, another perspective lang nabigay natin sa kanila. Ang Canada, sa sobrang laki niyan, kasya yung 33 na Philippines. Wow! Ganun daw 33 times kasya. So, syempre, yun nga, etong vlog namin para sa mga gustong umuwi na sumusuko, nakakakita doon sa ibang mga news, itry nyo muna ibang mga parts ng Canada bago kayo umuwi. Lalong-lalo na kung alam nyo na meron kayong skills sa admin, yan, sa logistics. May mga nagme-message sa atin na may nagme-message sa atin na magre-refer. Unfortunately po, sa Healthcare Authority, hindi uso yung backer. Hindi uso yung referral. Talagang manual application, online application. Marami kayong marireceive na rejection emails. Pero, gaya ng nangyari sa amin, parang siguro, kung merong 150 rejection emails, meron kaming 150 rejection emails. Tama yun. Yun, magkakaroon din kayo ng invitation. Tama yun. Pero ang higit sa lahat, ano yung pinaka nag-advise natin para sa ganun is, lalo na sa mga yung papunta dito, yung mga mistakes na, isa sa mga mistakes na dapat i-avoid, yung mga papunta mo dito, number 1 tip namin sa iyo, is pagpunta mo dito, make sure mo to socialize, expand your network. Kasi ganito yan. Ang daming mga groups. From, if student ka, makipagkaibigan ka, di ba? If student ka, attend ka ng mga communities, church. Kasi, dyan mo malalaman, dyan, ang daming makakatulong sa iyo dyan, di ba? Lalo na, maraming Pilipino na nag-work sa healthcare. So, exactly. And, yun, katulad ng healthcare na to, late na namin nalaman actually, di ba? So, yung iba nagulat kami hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam yung healthcare na pathway. So, yun. So, ngayon, before we continue, sa tayo dadaan dito. Before we continue, pasok muna tayo sa bakery store. Okay. Parang gusto ko ng egg pie. Ayan ang bakery store. Yan naman dito tayo, mayroon tayong lechon. Wow, hello te. Pwede ko ba i-video? Cute cookies. Sama namin sa vlog. Ayun, so... Ano bibilin mo? Ayun, parang gusto ko ng empanada. Wow, meron ba sila? Yung empanada is, ilang piraso nga ate? 5 pieces and that's for $6 and $6.75. And then, per slice ng egg pie, yun, ang mura. Diba? Oh, okay. Ay, hindi na. Joke lang. So, kukuha ko ng isang egg pie and chicken empanada. Ikaw, my heart, ano gusto mo? Chicken empanada. Hindi, yun na tayo kasi 6 yung peraso. 6 na yan. Okay na yan sa akin. It's okay, love. You want carry? You want mommy to carry you? What? 2.
One, uy. Taba-taba. So yun, going back, no? Sarap ng tinapay nila doon, no? Oo. Namiss ko yung egg pie. Ako din eh. So, ayun, at saka pati pandesal. So, ayun, going back, hanggang ngayon, no, nagugulat kami, marami pa rin, hindi lang Filipino, pati ibang lahi, na hindi pa pala nila alam yung ganitong pathway. So, yun, so guys, kaya yung tips namin sa inyo, please make sure i-maximize nyo yung yung mga Facebook groups, marami. Mga support group regarding BC or kahit dyan sa kung saan man kayo, di ba? Mga support groups regarding TR pathways. Kasi, you can't do it alone, di ba? Na parang ang dami at sobrang komplikado ng mga rules. Pero kung marami kayo na magre-review siguro nung IRCC rules, mas mapapadali. Tama. At mas maiintindihan nyo kung ano yung the best pathway for you na applicable sa current nyo. Yes. So, yun. Yeah. Huwag muna kayong umuwi. Try nyo sa British Columbia. And habang nandyan pa kayo, pwede na kayo mag-start to apply. At no? saka, saan ba sila pwede mag-apply? Going back. So, saan ba sila muna pwede mag-apply? Nang alin? Hindi. Saan muna sila pwede mag-apply pag gusto nila doon sa mga sinabi mo healthcare pathway? Ayun, lalagay namin ng link dyan sa Okay. comment section or sa description box below. Kung saan kayo, kung saan yung makikita yung mga job openings. Yung mga job openings. Ang mainit pero mahangin. Okay. Yeah, ipopost namin. Okay, and then? Ayun nga, so, siya na rin gumastos kayo, di ba? Siya na rin nag-aral kayo dito. Bakit hindi nyo na-maximize yung, of course, kung meron naman kayong means, di ba? To move to BC, o kaya meron kayong kakilala. Bakit hindi nyo na muna i-try na pumunta dito sa BC and try your, your luck, di ba? Na Yes. baka sakaling dito nyo makuha yung PR. Ayan, so we hope na nakatulong tong mini vlog na to. Yes, and saan na tayo papunta ngayon? So ngayon pupunta na tayo sa park. Yes, okay. So kung may iba kayong nice na topic namin, alam niyo na kung saan magko-comment. And yun, sana marami pa kaming matulungan. Lalo na yung mga nandito na huwag mawala na ang pag-asa and Yes. act quickly. Act fast. Act fast, diba? Kasi huwag niyong asahan na or huwag niyong isipin na meron pang PGWP kasi tanda natin paiba-iba yung rules at saka matagal yung process like yung paghanap pa lang ng job, ng certain job na naayon sa NOC nyo. Okay? So, yeah. So, ayun, maraming salamat sa mga sumusubaybay. Meron na tayong 15 followers. 15 Oh, 15 na Yeah. sila. So, sige. Ayun, Ayun na. maraming salamat. Sa susunod ulit. See you. Bye!